sa aking YouTube channel, Kaibi Vlog. Ayan, so for today's video, i-share ko sa inyo ano ba yung mga magandang agency, tips and step by step sa pag-apply, paano mapasmooth or mapabilis ang ating pag-alis or pag-apply papunta dito sa Hong Kong as a domestic helper. Ayan. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang dating OFW ng Saudi Arabia at ngayon po andito sa Hong Kong nakipagsapalaran ulit as a domestic helper pa rin. So maraming nag-chat sa akin mga beno or nag-i-email kasi nga nag-upload ako ng mga short video sa aking Facebook page. Ayan. So, nagbablog ako doon mga mini vlog sa mga experience ko nung nag-apply ako papunta dito sa Hong Kong. And, palaging bitin yung explanation ko doon kasi nga short video lang or reels video lang ang ina-upload ko doon mga beno. Hindi ako sanay mag-upload doon ng mga long form video. So, gumawa ako or aaminin ko sa inyo na bago pa lang itong aking YouTube channel. So, dito ako mag-upload ng mga long form video or dito ko na i-explain yung mga mahahabang mga explanation mga bebeno para masagot ko yung mga katanungan nyo. At mga bes, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking YouTube channel, kung gusto nyo laging makita yung mga ina-upload ko or ma-update kayo palagi, so please subscribe my YouTube channel at pakiclick na din ng notification bell para lagi kayong ma-update sa mga bago kong i-upload na mga video. So, ayun mga bes, so ito, mag-share na ako sa inyo. Unang-una, magbigay ako ng tips sa pag-apply papunta dito sa Hong Kong. At ito na nga, unang tips na i-share ko sa inyo. Kapag mag-apply kayo papunta dito sa Hong Kong, pumili kayo ng agency mga beno na hindi po nag-hold or kumukuha ng passport. Bakit? Kasi mga beno, kapag mag-apply tayo papunta dito sa Hong Kong, mas maganda na hindi iisang agency lang ang inyong applyan. Pumili kayo or mag-apply kayo sa 2 or 3 agency. Kung gusto nyo, mas mapabilis or makakaalis kayo kaagad or makapagtrabaho kayo kaagad dito sa Hong Kong. So, bakit ko sinishare yung mga ganito mga be? Bakit ako nagsabi na dapat hindi lang iisang agency ang ating applyan? Maganda ba yun? Yes, para sa akin. So, mga be, alam niyo ba kung bakit na dapat 2 or 3 yung agency na applyan natin or sendan natin ng ating mga resume? Dahil mga be, no, halimbawa, matagal yung isang agency, ay pwede kang lumipat sa kabila, okay? Or umatawagan ka kaagad sa kabila or ma-interview ka ng employer sa kabila, doon ka na sa kabila. Huwag mo na antayin yung isa mga beno. Kung gusto mo, ito lang sasabihin ko, kung gusto mo mas mapabilis ang pag-alis mo or makatrabaho ka agad papunta dito sa Hong Kong. So, ito mga be. Kasi, kapag nag-apply tayo pupunta dito sa Hong Kong mga bay, matagal talaga yung process, okay? Ang process talaga kapag first time is 2 to 3 months. So, mabilis lang tayo magkakaroon ng employer, pero ang matagal talaga, no, sa pag-apply is yung pag-aantay sa visa. Matagal yung visa ng Hong Kong, you know? 2 to 3 months talaga. So, ayun mga be, dapat pumili kayo or mag-apply kayo ng sa agency na hindi lang isa kundi 2 or 3. So yan yung unang tips na i-share ko sa inyo. And then yung isa nga kanina, sabi ko 'di ba, pumili kayo ng magandang agency or yung agency na hindi kumukuha po ng passport or hindi hino-hold yung passport. Kasi halimbawa mga beha, nabanggit ko kanina na pumili ka ng agency na hindi po nag-hold ng passport. Bakit? Kasi halimbawa, ayaw mong tumuloy or nagkaroon ng emergency, no, sa family mo, sa mga anak mo, ayan, at gusto mo munang wag ituloy ang pag-apply mo, ayun, at least nasa iyo yung passport mo at hindi ka na magkakaroon ng problema kasi nga yung passport mo ay nasa iyo at wala sa agency. So, mayroong mga agency nag-hold ng passport ngayon mga bino, pero may mga choices yun kung bakit sila nag-hold ng passport. So, may mga dahilan. Kaya nga sabi ko, pumili ka ng agency na hindi nag-hold ng passport. And next is be, maganda kasi kapag nasa iyo yung passport mo, no, anytime na aatras ka or anytime ano yung gusto mong gawin is nasa iyo talaga yung passport mo. So sa akin mga beno, kung gusto nyong malaman ano yung agency ko nung nag-apply ako, ang agency ko is Kingsman Power Agency. So, yan yung agency na in-applyan ko dati. Ang Kingsman Power Services ay, ang main branch nila ay nasa, or malapit lang sa may Quirino Station or LRT. So, pasensya na kayo sa aking salita, hindi tayo pure Tagalog dito. So, ang ginagawa ko lang mga bino is, I try my best talaga. Kaya nga hindi ako masyadong nag-upload ng long form video sa aking page kasi nga hindi po ako masyadong marunong talaga hindi straight yung Tagalog ko. Hindi po ako pure Tagalog, okay? Sana maintindihan nyo. So, ipagpatuloy natin mga bino. Gaming ng So, ipagpatuloy natin. Next is
Be, kapag nag-apply tayo mga Beno is dapat handa tayo. Bakit tayo mag-a-apply kung hindi tayo handa, no? So mahirap 'yon. Unang-una, i-consider mo yung gastos. So mag-a-apply ka, gagastos ka tapos hindi ka pala handa. Pagdating sa halimbawa nakakalahati ka na sa pag-apply mo, bigla kang magba-back out. So paano na lang yung plano mo, no? Kasi magba-back out ka lang, useless yung pag-apply mo. And next is dapat kapag mag-apply ka Beno, halimbawa wala ka pang alam na agency, mag-research ka. Maraming agency dito sa Hong Kong, no? Kasi ngayon dito sa Hong Kong wala ng placement fee. Marami ng agency na nagpapaalis ng mga Pinay papunta dito sa Hong Kong. Be, as in marami na, at syempre mag-background check kayo sa mga agency na napili nyo mga Beno, para hindi po kayo ma-scam. Sa mga hilig sa online, no, online apply, ayan, magtanong-tanong kayo. So, kapag sinabi ng, may agent na, ganyan ako dati or ito i-share ko sa inyo, may kilala ako or na may nag-chat sa aking page na ganyan, yung na-scam siya. So, uulitin ko, mag-ingat kayo sa mga nakakausap yung tao. So, mas maganda talaga na mag-walk-in kayo sa agency kaysa mag-apply kayo online. Yung nakakausap nyo lang yung agent, ganun. Mas maganda mag-walk-in na lang kayo para sigurado. At sa mga gustong mag-apply, kasi isahang na lang to isahang share na lang. Sa mga gustong mag-apply na andyan pa sa ibang bansa mga Beno, ang gagawin nyo, antayin nyo na lang yung time na nasa Pinas kayo at sa Pinas kayo mag-apply. Huwag kayo mag-apply online kasi maraming scammer ngayon. Be, mayroong na-scam na nakausap niya sa hiningian siya ng pera. So, ewan ko sa kanila anong mga nangyayari, bakit naglabas kaagad ng pera, wala pa naman siya sa Pinas, kumbaga patapos pa lang siya ng kontrata. So, pinapromise sa kanya nung agent na nakausap niya na pagkarating niya sa Pilipinas, ganito, ganyan, interview kaagad, ipasa niya yung requirements niya, ganun mga promises na sinasabi sa kanya, pero ang totoo, scammer pala yun mga Beno. Pagkabigay ng pera, ayun, bigla na lang naglaho na parang pula. So, mag-ingat tayo sa mga mahilig mag-online, okay? And then mga be, ano ba yung maganda kapag first timer, walk-in or mag-apply online? So mga be, kung gusto niyo mag-apply online, sa Helpers Library na lang kayo dumiretso, okay? Mag-direct na lang kayo sa Helpers Library. Doon maraming mga employer doon na naghahanap, lalong-lalo na kapag ex-abroad ka at galing ka sa Middle East. Yun yung mga gusto ng mga employer dito sa Hong Kong, yung mga may experience na lalong-lalo na galing Middle East, kasi nga kapag Middle East, grabe talaga yung mga kasambahay dyan, yung nakaranas na sila ng mga pagtitiis, mabibigat na mga trabaho. So yun yung gusto ng mga employer dito, no? Ang mga may experience na talaga. And then mga be, sa mga gustong mag-book in, ayan, magdiretso na lang kayo sa agency. Basta ang i-share ko sa inyo mga Beno, kapag mag-walk-in kayo, dapat kumpleto na yung requirements nyo. Okay? Mas mapabilis yun be, ang pag-alis nyo kapag kumpleto na kayo ng requirements. Ano ba yung mga requirements? So, unang-una, kapag yung sa experience ko, hindi na po ako nag-TESDA ulit or nag-train ng TESDA or kumuha ulit ng TESDA in situ kasi nga ex-abroad ako at yung experience ko is domestic helper. So, ang ginawa ko lang noon mga Bino, pumunta lang ako sa POEA or DMW, kumuha ko doon ng info sheet. Yun yung pinasa ko sa agency. Ayun nga, sa ex-abroad, info sheet yung requirements, e-registration, PIOS, NBI. Siyempre, ang pinaka-importante yung passport. At kapag sa Kingsman Power Services kayo mag-apply, hindi na kailangan ng resume. Ang mag-provide ng resume is yung agency, at pagdating mo doon, bigyan kanila ng resume at saka fill upan mo yun mga be. So, tips na i-share ko sa inyo kapag mag-fill up tayo ng resume mga Bino sa agency, ilagay nyo doon yung mga tama na mga details nyo, kasi during interview or broker's interview, ang itatanong sa inyo kung ano yung mga sinulat mo doon sa inyong resume. So, doon lang yan sila magbabase sa inyong resume. Ang experience nyo, kung ano yung experience nyo, doon nyo ilagay, no? Ilagay, huwag kayong maglagay ng mga hindi nyo naman na experience, ha? Sa mga ex-abroad to mga Bino. At yung mga taon or mga pitsa kung kailan kayo nag-umpisa ng trabaho sa inyong dating employer at kung kailan natapos yung kontrata nyo, i-memorize nyo yung mga date na nilagay nyo doon, kasi isa yan sa mga tinatanong during broker interview mga be.
Huwag kayong magsinungaling kasi baka sa broker pa lang ay bagsak na kayo sa interview. And sa mga wala pa pong mga experience, no, kapag sa Kings kayo mag-apply mga bino, i-assist kayo ng mga staff doon. Yun ang kagandahan kapag tayo ay mag-walk-in. So, ano bang ibig kong sabihin? So, meron kaming kabats noon na wala silang experience. Kumbaga, retoke yung experience nila. Ginawa lang sila ng experience, no? Or gumawa lang sila ng mga experience nila. Hindi naman sila nakapagtrabaho o nakaranas na maging domestic helper, pero gumawa sila ng kwento na nakapag-domestic helper sila sa Pinas, nagkaroon sila ng experience na 2 years, 3 years, at kapag gumawa ka ng retoke na mga ganyan o kwentong retoke mga binong, i-memorize mo. So, walang masama sa mga ganyan, basta good lies lang para makaalis at makapagtrabaho papunta dito sa Hong Kong. So, huwag kayong mag-alala, no? I-assist naman kayo ng agency kapag sa Kings kayo mag-apply. Hindi ko alam sa ibang agency yung mga kalakaran nila, no? Hindi ko ma-share sa inyo kasi hindi ko naman na-try. Ang i-share ko sa inyo is yung experience ko lang. So, ayun mga be, and sa interview naman, no, huwag kayong mag-alala kasi kapag sa Kings kayo mag-apply, bibigyan kayo ng reviewer, no, ng mga staff doon. Ipa-xerox nyo yun, bayaran nyo yung xerox noon, ayun yung gagastusin nyo kapag mag-walk-in kayo doon. So, ito na nga mga be, huwag kayong mag-alala sa interview, no? Kasi bibigyan kayo nga, ulitin ko, ng reviewer, no? Halimbawa, ang experience mo, nag-alaga ka ng baby, so doon may mga nakalagay doon, mga Q&A or question and answer, paano mag-alaga ng baby, yung tanong, example to ha, paano padidiin yung baby, so may English words doon, tapos may sagot din, i-memorize nyo yun mga be, no, para makapasa o hindi kayo mahirapan sa interview. So, ayun mga be, and parang nawala tayo sa ating topic, no? Ang title ng ating video ngayon is magandang agency papunta dito sa Hong Kong. Pero na-share ko naman sa inyo, 'di ba? So, hindi na kayo kaya nga, sabi ko kanina, magbibigay ako ng maraming tips. So, parang lahatan na tong tips na i-share ko sa inyo. So, next is sa ating medical, mga bino. Ang medical po is huwag kayong gumawa ng kalokohan, no? Like, nasa probinsya yung family nyo, tapos pumunta lang kayo ng Maynila dahil nag-apply kayo. Huwag kayong gumawa ng kalokohan sa Manila, like, iinom dito, iinom doon, kasi baka matrigger yung, halimbawa, may dati kayong sakit sa lungs, ayan. Tapos matrigger yung sakit nyo, sayang yung, yung pera, no, na nilabas nyo nung nag-apply kayo. Tapos sa medical ay bagsak naman kayo. So, lagi natin alagaan ang ating katawan, yung sarili natin mga be. Kasi yan yun lang talaga yung puhunan natin sa ating pagtatrabaho, okay? And mga be, ayan, medyo napahaba na. Basta yun lang mga be, ang i-share ko sa inyo, no, sa mga nagtatanong, yung magagandang agency, ang ma-share ko sa inyo, kanina uulitin ko, pumili kayo ng agency na hindi nag-hold ng passport, mag-apply kayo sa maraming agency, like 2 or 3 agency para mas mapabilis ang pag-alis nyo. So, ayun lang nga mga bebe, no, please subscribe my YouTube channel and pag-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga i-upload kong mga video. So, ayun lang, thank you and God bless, love you all.